Wala namang ibang tao rito. Kung hindi ang demonyong paring to. Hoy! Ikaw nagkabaril sa amin, no? Maria Santissima, mga batang to. Ako, isang alagad ng Diyos, makikipagbarilan sa inyo? Dito nang galing ang sunod-sunod na putok. Sino pa gagawa ng kundi ikaw? Mga batang to. Wala akong nalalaman sa pagpaputok ng baril. Sinungaling! Sino sa akala mong gagawa nun? Sino? Mga amang, kayo'y nasa tahanan ng Diyos. Igalang naman ninyo ang lugar na ito. Igalang? What? Sige! Tama yan! Abulin natin mata! Ama! Mata! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Don Segovia! Crisanto, anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako! Ang mama ko, papa ko! Bakit? Pinitay ng mga tulisan! Ano?
Maawa na kayo. Tago niyo ako baka dumating ng mga tulisan. Crisanto, wala akong magagawa para sa iyo. Baka pati ako ay mapahamak sa mga tulisan. Sige, tumakas ka na. Takas na! Anong nangyari? Bakit nakatakas ang batang yun? Meron yung bumanay sa lubid! Habulin nyo. At huwag kayong babalik dito hanggang inyo napapatay. Nardo, kilala ba batang Hindi ko, ngayon ko lang siya nakita eh. Amang? Amang? Aray! Dali natin sa bahay. Opo. Ingkong, sino ho yan? Huwag ka Sige, nang yeah. tatanong. Kumuha ng dahon ng tangang-tangang, madali ka. Pero amang, kailangan alisin to nang mahilot kita. Hindi ko po maaari alisin to. Hanggang hindi... Pasensya ka na, Crisanto. Kung hindi saging, kamote lang kakain natin. Salamat. Napakasakit palang sinapit ng iyong pamilya. Subalit huwag ka matakot. Habang narito ka, ay ligtas ka sa mga tulisang mahanap sa iyo. Ingkong, ang ibig mong sabihin, dito siya titira sa atin? Siya, Crisanto, dumito ka na para may makatulong ako sa pagpapastol ng baka. Sige, kumain ka. Crisanto! Freda! Uwi muna ako sa bahay! Sige! Crisanto, talaga bang ayaw mong alisin ang lubid sa leeg mo? Hindi ka ba nasasaktan yan? Huwag mo naman pakilaman to. Sarili naman akong dahilan eh. Alam ko yon, pero mas lalo kang makikilala pag lagi mo yan suot. Si Freda naman oh. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Higa, bantayan na lang natin mga baka. Sandali! Labas! Hindi na yata bahay yung nandun sa baba na yan, ah! Magtano tayo nun! Taga! May puting kabayong dumarating! Kabayo natin na! Oo nga! Anado, bakit umita? Sige, Santo. Freda,
Nandun o eh. Nagugutom kasi ako eh. Ano ba makakain dyan? Meron tayo kamote dyan. Sige, dala mo silang dalawa. Opo. Oh, meron ba nakatira pa sa akin? Meron o. O, tama na yan. Mamaya, pagdating nyo, may nakahanda na tayong hapunan. Sardo, madali ka. Punta mo si Crisanto. Sabi mo magtago. Bakit o? Huwag ka na magtatanong. Sasapa ka na bumugtas. Madali. Takbo. Dali mo. Ano yun? Putukan. Singkong! Tama! Ano? Pwede tayo! Ito yung sinot ng batang tumakas! Oo! Sigaw! Tama! Sa wakas! Mapapantikaan din ang ating mga kusa mga kasama! Papayaran na rin tayo ng Don Segovia! Nardo! 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 Ikong! Ikong! Nardo! Nardo! Ikong! 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 Adol Segovia, huli man daw at magaling ay nayahabol din. Etong kahulilihan sa mga Baltimore. Patakas siya, kaya sa ulo tinamaan. Binigyan mo ako ng alalahanin, Sabas. Akala ko, hindi na niyo matatagpuan ang batang yan. Di ba akong mangako? Maliit ang kabundukan para hindi namin siya makita. Teka, nasisiguro bang hindi alam ng mga inupahan mong tulisan na ako'y kasangkot sa pangyayaring ito? Mahalaga sa akin ang iyong pagtitiwala. Ang pagkaubos ng mga Baltimore ay mananatiling lihim. Ang totoo niyan, iniwanan ko yung mga gagong yun sa labas ng bayan para hindi nila malaman kung saan ko dadali ng bata. At doon sila eh... alam niyo na, kabayaran. Hintayin mo ako rito. Palagay ko masisiyahan na kayo dyan. At ang bata, ilibing mo sa malayo, sa labas ng asyenda. Maraming salamat. Papa, sino ang batang yon? Siya rin ba ang bata nagpunta dito ng isang araw? Patay na ba siya, Papa? Oh, iha. Pero, bakit siya namatay? Pinatay siya sapagkat lumabag siya sa batas ng mga tulisan. Batas ng mga tulisan? Armida, pumasok ka na muna sa iyong silid. Opo, Papa. Papa, anong ibig mo sabihin sa batas ng tulisan? Aristeo, maraming kahiwagaan ang buhay. Paglaki mo, saka mo lamang maunawaan na ang lahat ng ito ay para sa iyong kinabukasan. Itanim mo sa isip mo yan. Opo, Papa. Tama na, Freda. Alis tayo ngayon din. Baka balikan pa tayo ng mga tulisan eh. Yan na.
Sandali lang. Bakit? May kukunin muna ako sa bahay. Sige, dali mo! Santo, marunong ka bang gumamit ng baril? Kay Lolo to eh. May balo ba yan? Eto, marami. Bahala na nga. Ayun na. Dahil sa pagkakapatay ng mga tulisan sa pamilya ng mga Baldemor, natiti akong wala nang ibang maghahabol sa kanilang ari-ariang lupa at bahay. At bilang kasosyo ni Don Ignacio, at dahil din sa laki ng pagkakautang niya sa akin, ako lamang ang may karapatan sa mga lupain niya, hindi ba? Malinis na malinis ang kontratang ito. Kahit saan man makarating, ang ginawa ninyong hakbang ay legal na legal. At kung kinakailangan tayo magpabuya sa mga kinaukulan, gawin natin. Kaya lamang, mayroong estipulado doon sa kontrata na si Sabas ang maring tumira ng pansamantala sa bahay ng mga Baldemor. Koreksyon! Koreksyon, attorney, may pagkakamali. Aragon Sacramento ang nakapirma sa kontrata at hindi Sabas. Hindi ko nalilimutan yan. Kaya lang, Sabas ang nakagawin kong tawag sa iyo. Papa, ang paborito mong alak. Aba, talagang itong si Aristeo ko maasahan. O ano, tatanga-tanga ka dyan. Ilapag mo. Ikaw nga naman ang tagal-tagal mo na rito, ang kupad-kupad mo pa. Sige, sa loob. Attorney, ngayon pa lang, ay pagdiwang na natin ang simula ng ating tagumpay. Uminom tayo. Sa tagumpay natin. Papa, bakit ka nagkakaganyan? Sinyo si Gobe, ano to? Bakit? Tumawag ka na, Bakit, doktor. Madali. Papa? Papa! Papa! Ano nangyari sa inyo, Papa? Papa! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Talaga ng pulso mo, Crisanto. Ayun pa isang kumpol, oh. Barilin mo. Alam mo, Freda, ayokong gamitin ang katatagan ng puso ko sa mga balubat na yan. Matagal na rin panahon ng inintay ko. Alam ko na ibig mong sabihin. Paghihiganti na naman. Crisanto, hindi ko mayaalis sa yung magkimkim ka ng ganyang galit. Pero sa palagay mo kaya, makikilala mo. Ang pagmumukha ng mga hayop nila ay matagal na nakaukit sa aking isipan. Napakalit ng daigdig para hindi ko sila makita. Hindi ka pa ba naliligayahan sa buhay natin? Tahimik, walang alalahanin. Kung kailangan natin ng pera, marami tayong baka. Mabibili naman sa ibaba. At saka, narito naman ako para tulungan kang makalimot sa iyong suliranin.
mo ako. Magbis. Teka nga muna. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, maganda ba ako o hindi? Yung totoo, Siyempre. Oh, maganda ba ako o hindi? maganda na kung maganda. Sige, maligo ka na. At yung tuloy yung mga baka yung pagbibili ko sa Changi bukas. Kasama ako? May pagbibili? Anong pinagbibili sinasabi mo dyan? Iniinis mo na naman ako eh. Basta sasama ako, lagi na lang ako naiiwanan dito. Bakit, pinahiya mo ba ako? O, sige, kasama na kung kasama. Pili mo na yung mga baka. Sige na. Don Segovia, dumating na ho si Armida. Papa? Felicitado sa Armida. Bligyan po yung magandang doktora. Sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa board, Papa. Kaya ngayon, may pagmamalaki ka ng doktor. Sa kanyang pagbabalik, meron ng gagamot ngayon sa'yo, Papa. Pero mahigpit ako sa aking mga pasyente. Kaya kung ako magiging doktor mo, kinakailangan sumunod ka sa akin. At uumpisa natin sa pagtigil mo ng pananabako. Siyempre, aalisin mo na rin ang pag-inom ng alak. Talagang pambira ka, Armida. Lahat na lang pinagbawal mo. Eh, samantalang yun na lang ang bisyo ni Papa. Aristeo, kahit nung nasa Maynila ako, sinusubaybayan ko pa rin ang records ng Papa. Kaya alam ko makasasama at makabubuti para sa kanya. Yan ang gusto mo iha. Masusunod. Ganyan. Eh, mabait ka naman palang pasyente, Papa eh. Alam mo, excited na excited ako sa pag-uwi ko rito. Dahil matutupad na rin pangarap ko magkaroon ng sariling klinika sa poblasyon. Bakit kinakailangan magtayo ka pa ng klinika sa poblasyon? Eh, samantalang dito maaari ka na maggamot. Aristeo, tungkulin na isang doktor ang paglingkuran ng lahat. Lalong-lalo ng mahihirap. Eh kung dito ako magtatayo ng klinika, sino pasyente papasok dito? Eh makita lang yung mga tauhan mo eh. Hindi natakot na. Tama, magtatalo niya. Siya kasi. O sa'yo. Panda ka ba magabi? Pilan padrayawas si Armida. Salamat, Papa. Opo, Papa. Masyado naman mahigpit itong kahera mo, Crisanto. Lipan sa kape, hindi man lang makatawad. Tawad naman kayo ng tawad eh. Ang napakabarat nyo. Sa susunod kayo magtumas na namin dadalhin. Ang mabuti pa, ingatan mo itong inahin mo. Baka sa susunod na pagbalik ninyo, siya na ang mapili. Anong mabili? Nabili na ho ako. Ano naman, hindi ka nasanay kayo mag-igmi. Nagbibiro lang yan. Eh kasi. Sige na, Freda. Bili mo na yung mga gamit natin sa bahay.
Sandali lang. Nagmamadali ka ba? Adeng, lagi mong kasama yung magbabakang yan, Anong ba siya, manong mo? Anong pakialam mo? Sandali lang. Pinakausap ko, tatalikuran mo ko. Pinagmamalaking ba yun? Wala akong pinagmamalaki at pwede ba bitawan mo ako, bastos! Plata ka! Amoy baka ka naman! May baka, ha? Sige, ito eh! Sige! Wala yan! Bitawan mo ako! Oo, huwag maintindihan niya. Nagbabarikan lang yan. Crisanto! Matuto kang kumata. Masama akong hindi ka. Pagpasaysa niyo na ako. Kayong dalawa talagang sadya ko eh. Importante lang. Sige mo po ka. Anong kailangan mo? O ano nangyari dyan sa leg mo? Yan nga ang Thailand eh. Mang Martin. Kaya ako nagsadya rito sa inyong dalawa. Kailangan kong tulong niyo. O Estong, kung malitan lamang ang lakad mo, huwag mo na balayin ang inuman namin. Kahit na bigyan mo kayo ng 10 paldo. Crisanto? Crisanto?
Marami dyan. Wala na sa kural eh. Kaya ko, nasa pastulan lang yon. Pero ito, tandaan nyo. Lahat ng makukuha nyo, kunin nyo. Pero yung babae, huwag nyo gagalawin. Sa akin lang yon. Para makagantay ko. Tala. Kilalanin mo akong mabuti. Ako ang kahuli-huli ang Baltimore na nabuhay. Pero patay na ako. Ganyan ang pagkakaalam niyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang ibang pangkasamahan. Matagal na kami nakahiwa-hiwalay. Kami na lang si Drew. Kahit na papaano, alam mo kung nasaan sila. Saan sila? Hindi po ako nagsisinungaling. Si Maning Kaliskis na lang po ang alam ko buhay sa aming mga kasamaan. Saan ko siya matatagpuan? Sa bayan ng San Mateo. Kilalang kilala siya doon. Namimili siya ng mga ahas.
Tumadala ng Tiago? Oo. Eh, ba't ko konti lang ang kamandag na ako dyan? Makamandag to. Ulupong gubat to. Marami tayong makukuha kamandag dito. To? Kartado. Gusto pa akong ganin, ha? Oh, ito. Tignan ko to. Bakit? Maaari ba magtanong? Ano yun? Dito ba nakatira si Mang Maning? Ano kailangan mo sa kanya? Bumibili pa ba siya ng ahas? Oo. May dala ka? Meron. Kunin mo. Hoy, pilitin mo makakawa ng maraming kamandag dyan, ha? Mang Maneng. May pinagbibili yung ahas. Saan nandun? Andun doon sa labas. Hoy! Ikaw ba nagbebenta ng ahas? Ako nga. Dati ka na ba nagdadala rito? Ngayon lang ho. Nabalitaan ko namimili kayo kaya nagdala ho ako. Ano namang klaseng mga ahas yung dala mo, Aber? Mga ulupong ho. Ulupong. Aba, magaling. Pasok mo rito. Titignan ko. Halika. Ano? Agarda. Tingnan mo nga yung dalhin to kung gano'ng kalalaki. Mag-ingat ho kayo, mapagsiko yan. Huwag ka mag-alala dyan sa bata kong yan. Sanay na yan. Kahit anong bagsit pa ng kamandag niyan, hindi natatalab dyan. Mang Maning. Bata ito. Marami tayong makukuha dito. Ang gaganda, ha? Ilan ba ito lahat? 10 ho lahat yan. 10, ha? Magkano gusto mo? 8 ang isa. 8? Lulok mo ba ako? Sa labas ang bilihan yun, tiga-apat lang eh. Kung gusto mo, kukunin ko yan. Galaw bawat isa. Wag naman ho. Kamura naman ho nun. Ang hirap po hulihin yan. Mahirap. Pasalamat nga, babayaran pa kita. Alam mo ba na walang dinala ritong ahas na hindi ko nakuha? Baka hindi mo ako nakikilala. Ako, si Maning Kaliskis. Kaya nga ikaw hinanap ko. Tinuro ka sa akin ni Sidro. Sidro? Yung nakasama niyo nung araw. Si Pare Sidro. Kamusta siya? Patay na siya. Patay na. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Nung araw pa, sinabi ko na sa kanya, pag hindi siya tumigil ng kainom, mamamatay siya. Hindi ho sa kaiinom ang kinamatay. Sa bala. Sa bala? Sino pumatay sa kanya? Isang Baltimore. Baltimore? Teka, Ang dali niyo naman makalimot, Mang Maning. Siguro naman hindi mo ito malilimutan. huwag mo akong patayin! Huwag! Natatakot ka rin palang mamatay, hayop ka. Marunong ka rin humingi na awa. Pero hindi kayo naawa sa aking pamilya na sila patayin niyo. Wala akong alam doon. Napasama lang ako doon sa mga kumpare ko, sila maglumakan. Biniharan lang kami. Yung Magnum sinasabi mo, saan ko siya makikita? Ang pagkakaalam ko, hindi na siya umalik doon sa pulong duhat.
Maawa ka sa akin. Wala naman akong kasalanan talaga ron eh. Kung gusto mo, lahat ng ahas mo, babayaran ko kahit sige 10. Maawa ka sa akin. Huwag mo patayin. Wala naman akong kasalanan eh. Wala talaga, wala akong kasalanan. Naku, ay, wala. Naku, nanay ko.
Padre, gusto ko sana mangumpisal pero hindi ako marunong. Hindi ka marunong. Bakit? Ngayon ka lamang ba mangungumpisal? Hindi naman ho, pero matagal na ho nakalimutan ko na ho. Santísima Madre de Dios. Eh di isang budel ka na ang kasalanan mo. Bueno, hijo. Ikumpisal mo. At wala kang kaliligtaan, ha? Pati na yung kaliitlitan mong kasalanan, sabihin mo. Padre, 3 taon na po napatay ko. Ano? 3? Maria Santísima. Kaya nga ako nangungumpisal eh. May papatayin po ako. Sus Maria Josep, na bata ka. Hindi ka na ba nangilabot sa pinagsasabi mo yan? Hindi mo ba alam na ang pagpatay sa iyong kapwa ay labag sa kautusan ng Diyos? Alam ko po, Padre. Ngunit kayo man nga sa aking katayuan. Maaaring gawin niyo ang aking ginawa. Iho, ako isang alagad ng Diyos at hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Huwag po sana kayong magalit. Kaya nga ako na pa rito. Ay upang ihingi ng tawad sa Diyos ang aking mga kasalanan. At tuloy isang guni sa inyo. Kung makatarungan o hindi ang aking ginawa. Kayo lamang po ang maaari kong pagsabihan ng aking problema. Iho, ako ang binigyan mo ng problema. 3 taon na kamong yung pinatay, paano kita mabibigyan ng absolusyon? Ang pumatay ay isang kasalanang mortal. Ang 3 taong pinatay ko yung mga tulisan. Binitay nila ang aking mga magulang at kapatid. At yan po yung naghanap dito mismo sa lagot na ito. Sa punong kahoy. Sa labas ng simbahan ito. Ang katotohanan po ay kabilang ako sa mga bibitay. Ngunit may nagmalasakit. Binaril ang lubid kaya ako nakatakas. Santo. Naunawaan ko ang iyong damdamin, Santo. Ngunit ibig ko lamang ipaalala sa iyo na mayroong Diyos na siya lamang may karapatang maglapat ng kaparusahan sa sino mang nagkasala sa Kanya. Sa nangyaring yun, ako bilang alagad ng Diyos ang nagsusumamo sa iyong huwag mo nang dungisan ang iyong mga kamay sa binabalak ng pag-iiganti. Huwag mong papaghari ng puot sa iyong damdamin at manalig ka sa katarungan ng Diyos. Patawarin niyo ako, Padre Simo. Ngunit di maaari magkaroon ng pamang puso ko para magpatawad. Crisanto, kung si Kristong tumanggap ng katakot-takot na pag-aalipusta at pang-aapi sa mga taong nagpahirap sa kanya ay nagpatawad, ang tao ba kaya? Ang lubid na yan sa leeg mo, ang siyang nagpapagunita sa iyo ng iyong malalim na kahapon. May ibsa ng dinadala mong sama ng loob kung aalisin mo yan. Alang-alang sa pagbabalik loob mo sa Diyos at alang-alang sa paring nagbigay sa iyo ng pangalawang buhay. Maaari ba? Padre, nandyan mo sa ilabas ni Dr. Carmela. O, sige, papalitin mo. Doktora, inaantay mo kayo, Padre Silvio. Magandang umaga, Padre Sinod. Magandang umaga, Armita. Tuloy ka. Siya nga pala, ipinakikilala ko sa iyo si... Delphin Poblete. Pamangkin ako ni Padre Simon. Siya nga pala. Siya ang aking pamangkin at kararating lang niya buwan sa Manila. Delphine, si Armida ay ang anak ni Senyor Segovia. Kamusta mo kayo? Mabuti ko naman. Maupo ka, Armida. Maupo ka. Sandali lang, Delphine. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Kasi nagbukas ako ng klinika sa bayan. Pakikiusap ko sana sa inyong pagmimisa sa linggo na pakibanggit lang humingi sa sermon nyo
Nabukas ko ang klinika ko para sa lahat, lalong-lalo lang sa may hirap. Magandang balita yan. At alam kong maraming maliligayahan sa gagawin mong pagkakawang gawa. Maraming salamat. Yak na maraming matutuwa, Padre. Walang gastos, libre. Pero kung ako naman ang tatanungin napakalaking katarantaduhan yan. Tayo sa loob. Aristeo, ipinakikilala ko sa iyo ang pamangkin kong si Delphine. Aristeo. Oh, tayo na, pinasusundo ka na ni Papa. Magpapaalam na kami, Padre Simon. Baka mo akong araw mo? Delphine. Pamangkin ko. Hijo de la gran puta caballo. Malaking kawaga pinagkaloob ko sa iyong kasalanan. Ngayon, malakas na loob mong pagparito para ako sumbatan. Kaluwagan? Kaluwagan ba pigipitin niyo kaming maliliit at ilitin na aming lupang sinasaka kung kami maatraso ng pagbabayad? Tara! Wala akong panahon makipag-usap sa mga berbyong tulad mo. Bibigyan kita ng 24 hours na plaso. At kung di ka pa makabayad, dito ka mag-usap. Matagal na akong takot doon si Gobia. Pero bago mo ako patayin, mamamatay ka! Mamamatay! Walang ya! Talaga parang papatayin mo ako pag nagkaroon ka ng pagkakataon. Maiksi ang buhay ng matapang. Hindi porket doktor ka na eh. Lahat ng gustuhin mo, masusunod. Sobra ka na, ha? Ito papa, pangaralan nyo nga ito si Armida. Hindi porket doktor na siya, hindi ko na siya maaaring pangaralan. Tumigil ka na nga dyan. Papa, ginagalang ko si Aristeo bilang isang matandang kapatid. Pero kung pagmamaramot at pangapi sa mahihirap pa yung tuturo niya sa akin, hindi nga kami magkakasundo. Ano naman pinagtatalunan nyo? Sa lahat ng doktor, pambira ito si Armida. Magtatayo ng klinika sa bayan, libre. Tingnan nyo papa, paano nyo mababaw yung pinuhunan nyo sa kanya sa pag-aaral? Tingnan mo kung magsasalita, Papa. Kahit na konti walang pagmamalasakit sa kanyang kapwa. Oy, Armida, pinagmamalasakit ako sa lapi ni papa. Bato ba ang ginastos sa'yo ni papa? Sa pag-aaral? Oy, kung mahirap tayo, may tutulong ba sa atin? Kaso nga, hindi naman tayo mahirap eh. Papa, kung ako ba'y makatutulong sa mga kababayan natin, tututol ba kayo? O Armida, ang salapi ay haligi sa buhay ng isang tao. Mahalaga yan. Kung mahirap tayo, hindi ka nakapagtapos ang karera, minahal ko ang salapi. Pati ba naman kayo? Papa, Si Mayong Kamagong Aristeo, tapon mo, malayo.
Bakit? Andiyan ba si Tata Magno? Tata Magno? Ano, Jose? Ano balita? Kamusta si Maneng? Sama ang balita. Patay na ho siya. Ha? Sino pumatay? Yun ang lalaking may suot na lubid sa leeg. Hindi ko nga ho eh. Siya raw ang huling lalaki sa angka ng Baltimore. Halika nga rito, pag-usapan natin. Ay, grabe! Paron mga to. Paron nga ito. Oscar, pakay mo nga ako sa 50 sa Sota. Hindi na pwede ang pakingin, Karding. Anong di pwede? Ang laki na natatalo sa akin ah. Wala tayong magagawa. Yan ang utos sa amin eh. Bakit? Bakit? Yung mga bata mo, ayaw ko papakihin eh. Talagang hindi na pwede. Yun lang ang huling pake mo, hindi mo pa nababayaran eh. Doy, Liga! Bitiwan mo ko! Wala ka ng pera! Sige! Sige! Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Ano ba problema? pake ng pake, yun lang ang dating utang, hindi pa nababayaran. Hoy, Berting. Ang magaling ng sigurol, tumitigil kung wala ng pera. Kung gusto mong bumawi, umuwi ka't kumuha ka. Ha? Che! Senyor Aristeo, pwede mo ba makautang? Para makabawi naman ako? Eh, tarantado ko pala, magsusugal ako, bibisitin mo ko, didibang kita riyan eh. Regyan yan! Gago mo ito. Bibisitin ang araw ko. Basta bangka. Tumutulak, kumakabig, pero mas malamang ang kabig. Delpin! Tuloy ka! Aba, Delpin, mukha yatang naligaw ka. Magsusugal ka rin ba? Wala akong mapaglimangan. Nainip ako sa kumbento. Nagtanong-tanong ako, nabalitaan ko may sugalan dito. Alam ba ni Padre Simon na dito ang punta mo? Siya nga pala, siya si Aragon. Siya ang pamangkin ni Padre Simon. Siya may-ari ng sugalan dito. Kamusta kayo? Karangalan ko maging panauhin ka. Ang lugar kong ito, bukas sa lahat ng oras para sa'yo. Salamat to. Asahan nyo basta't nagkaroon ako ng pagkakataon. Dadalaw-dalawin ko kayo rito. Hihintayin kita, Delpin. Siya nga pala, Aristeo. Huwag sana makarating kay Padre Simon na nagpunta ako rito. Bakit natin pararatingin pa? Delpin, ano bang sugalang nilalaro mo? Meron akong kwaro, poker, naro ng monte. Aba, siyempre Aragon, doon sa malakas. Sa monte. Magmamonte na rin ako. Aragon, lagay mo siya sa primera pila. Ay na. Ginoong Reyes, bariw bang pagbigyan natin ating panahon si Senyor Aristeo? Aragon, oo. Pwede. Aristeo. Salamat. Upo ka, dito. Diretso nga ito, Sota. Senyora, meron na tayong panahon ngayon lang ang gabi. Sa akin yan, dito mo ilagay. Delpin, dito ka maupo. Okay ko. Salamat, ha? Batakin ako. Sige, magre-regla muna ako. Batakin mo na muna. Aragon, bigyan mo akong lote sa libo, ha? Ikaw, Delpin. Magkano kailangan mo? Magpapalit lang ako ng 500. Oo, Juan na, kumuha ka ng pitsa.
Wego. Ano nga to? Tandaan nga sa 3 kopa. Magno! Sige, magbantay ka rin sa taas. Ano, Magno? Ang tagal natin hindi nakikita. Ano, magsusugal ka ba? Masamang balita eh. Napatay na si Kaliskis. Paano mo nalaman? Nabalita sa akin ang dati niyang tauhan. Kitang-kita ro niya. Pinatuklaw sa ahas. Wala tayong pakialam sa pagkamatay ni Kaliskis. Alam mo naman taong yon, maraming kagalit. Baka niloko niya, pinatuklaw siya. Eh, yun ang negosyo niya eh. Hindi mo ko naintindihan eh. Ayon sa nagbalita sa akin, Baltimore daw ang pumatay sa kanya. Baltimore. Ano? Alam mo namang wala tayong tinira sa mga angka ng mga Baltimore. Paano yung tao may lubid pa sa leg? Baka yung pang ginamit natin sa pagpigti. At saka ayon sa nagbalita sa akin, dinig niya na sinabi ng tao na siya raw ang natitirang Baltimore. Puro kalukuhan yung mga binabalita mo. Katrantaduhan lahat yan eh. Mabuti pa umuwi ka na, kalimutan mo lahat. Paano kung Wala tayong kaugnayan sa pagkamatay ni Kaliskis. Naintindihan mo? Ngayon, para maalis yung nervous mo, ang takot mo, umakyat ka sa taas. Magdibersyon ka, magsugal ka, hinti ka eh. Mayaman ka na raw eh. hindi, ayoko. Kung ayaw mong makinig sa akin, diyan ka na. Suyatin talaga ni Delphin. Kinakailangan siguro sa'yo na ako sumunod. Alisin na itong reglan to. O sige, doon ka na sa buhay na sumunod. So, Karamang makalam kung totoong balitang yan o de. Hindi ako maaaring magkamali. Senyor Segovia, katunayan nga ho eh, pinakita ko pa sa inyo ang bangkay ng bata. ganun pala eh. Bakit kinakailangan balita ang pakipapa mga kalukuhang yan? Inibigyan mo lang siyang problema eh. Basta kasangkot ang papa mo, lahat na kararating sa akin, handing makarating sa kanya. Maaaring totoo, maaaring de. Pero dapat tayong mag-ingat. Masala ng balitang yan. Sige, mag-ibig kayo. Sandali lang ho. Doktora, nandiyan ako si Aling Inay. Bakit ho? Anong masakit sa inyo? Ang dibdib ko po. Wala ho yan, pagod lang. Kaya nyo, bibigyan ko kayo ng pagpakalma. Nurse, pasok muna sa salon. Ako, sandali lang mo ah. Dahil maraming pasyente. Magandang araw siya, Mila. Delphine, napasyal ka. May tutulong ba ako sa'yo? Wala. Kala ko may sakit ka eh. Napunta ako rito ni Padre Simon. Padre Simon? Bakit? May pinabibigay siyang sobre. Pero? Tapos saan to? Kasi napag-usapan ka namin sa Padre Simon sa ginagawa mo. Ang pagtulong sa mga maligit at nangangailangan. Ang sabi pa nga niya ang kailangan ng bayang ito ay mga taong katulad mo. Kaya naisip niya na mangangailangan ka ng tulong.
Para ipagpatuloy mo yung pagkakawang gawa. Pakisabi mo kay Padre Simon na maraming salamat. Salamat din sa'yo, Delphine. Tutuloy na ako. Sandali lang. Kasi gusto ko sana makilala ka ng papa ko eh. Para malaman naman niyang may mga taong tumutulong sa akin. Magiging karangalan ko. Di, hintay mo na ako. Sabay na tayo pumunta sa bahay. Tatapusin ko lang to. Sige, maupo ka muna. Oh. Oh. Napaaga ka yata ng uya. Hindi ba mami ang alas 5 ko pa nagpapasundo? Kasi pakikilala ko si Delphine kay papa eh. Aristeo. Tayo na, Delphine. Ano nangyari sa'yo sa sugal kagabi? Natalo lang ng konti. Papa? Papa? Sinasabi ko na nga ba eh. Sinusuway mo mga pinagbabawal ko sa'yo. Ayos na lang. Lalo na siguro pag wala ko rito, ano? Panay ang inom mo. Bakit ba karoon ng botelya dyan? Marta? Pasok mo nga ito doon. Tago mo, ha? Pa, may pakikilala ko sa'yo. Delphine? Delphine? Ang papa ko. Pa, si Delphine, yung pamangkin ni Padre Simon. Magandang araw sa inyo. Ah, Delphine, maupo ka muna. Bago ka sa lugar na ito, taga saan ka? Maynila ho. Nung namatay ang aking mga magulang, pinatawag ako ni Padre Simon. Kaya dito muna ako nagbabakasyon sa inyo. Bakasyonista siya, Papa. Pero ang talagang dahilan kung bakit dinala ko siya rito, para malaman mo namang may mga taong bukal ang loob sa pagkakawang gawa. Katunayan nga, 1,000 piso ang binigyan niyang tulong para sa klinika ko. Hindi galing sa akin yun. Galing kay Padre Simon. Maraming salamat sa tulong mo. Umasa akong mauwi ka sa iyong pagbabakasyon. Marahil nga ho. At kung papala rin, baka ho dumating ang araw, magantaga rito na rin ako sa inyo. Mukhang maulada ang kabuhayan mo. Ano bang negosyo mo? Baka maliit na puhunan lang. Binabala ko nga hong mamili ng lupa dito sa lugar ninyo. Ang sabi sa akin ni Padre Simon, nung kabataan ninyo, halos kontrolado nyo lahat ng lugar dito. At kayo rin ang may-ari ng pinakamalawak na lupain dito. Ay, totoo yun. Pero ano naman ay dinulot sa kanya ng sobrang kapangyarihan? Eto, sakit. Ganang sagisag ang mga sagabya. Kapangyarihan. Kung hindi nga alam ba ako kasakit, lahat ng lupain dito sa Vicente maging akin. Yan ang pangarap ko. Dahil sa Aristeo, walang tupag, kundi puro sugal. Patama na. Tataas na naman ang presyon niyo eh. Mabuti pa magpahinga na kayo. Marta? Marta! Ipasok mo nga ang papa sa loob. Pasensya ka na, Delphine, ha? Kasi basta pinaalala mo kahapon niya, lagi may intang ulo niyan eh. At ako na naman ang pinagdiskitan. Talaga yung matandang yan eh. Wala nang kininita kung hindi aking pagsusugal. Hindi tuloy ako manalo eh.
Kasosyo ka naman ng mga Aragon, di ba? Bilang operator ng kasino. Oo, pero kalaban ko rin ng bangka. Yan ang isinasama ng loob ni Papa eh. Mas malaking pinatatalo mo sa sugal kesa kinikita mo. Wala ka ng pakialam doon sa pagsusugal ko. Bakit? Perang ba yan? Armida, Mahiya ka naman. hindi na ako magtatagal. Papaalam muna ako sa inyo. Ihahatid na kita sa labas. Bakit kailangan pa siya hatid? Hindi niya ba alam palabas? Armida, Aristeo. Siguro may kursanada sa hype na yan. Ang dumi ng isip mo, no? Anong marami? Tandaan mo ito. Pag bumalik dito yan, gugulping ko yan. Sayang at nakawala mo pang mga retraso ng pamilya niyo. Sino naman ang mag-aakalang magbabalik ka pa? Ang dati na yung bahay na ito. Ngayon may isang pasugalan na. Paano nangyari yung pagkas niyo? Malabo na sa akin ang mga pangyayari. Hindi ko na matandaan. Siya nga pala. Huwag ka nang bumalik sa pasugalan yun. At umiwas ka sa mga Segovia. Lalong-lalo na kay Aristeo. Bakit ito? May kinalaman. Ewan ko, Crisanto. Basta't ang nalalaman ko'y magkasosyo sa pasugalan si Aristeo at si Aragon. At tinatanong ko sa inyo, Padre Simon, ay kung may kinalaman ng mga Segovia sa pagkamatay ng aking pamilya. Hindi ko alam, Crisanto. Gabi na. Ang mabuti pa ay magpahinga na tayo. Mariano? Mariano? Ikaw ba yan? Mariano? Mariano! Mariano?
Masyado ka nervyoso, Magno. Dahil ba sa nabalitaan mong buhay ako? Sino ka? Hindi kita nakikilala. Makikilala mo ako. Totoo nga. Paano ako nabuhay? Marahil niloob ng kapalaran. Nabigyan ako ng pagkakataon para singilin kayo sa inyong pagkakautang. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Sumunod lamang kami sa utos ni Sabas. Inupahan niya lang kami. Sino yung Sabas yan? Hindi ko siya lubos na kilala. Nung matapos na kaming bayaran, nawala na siya. Hindi ko na siya nakita. Wag! Sino yung Sabas yan? Ang pagkakaalam ko, siya nagpapalakad ng pasuklanan sa San Vicente. Sa inyong lugar. Ang ibig mong sabihin si Aragon? Oo. Magandang umaga sa inyo, Padre Simon. Crisanto, may patayan na naman palang naganap kagabi. At ang balita ko'y dinalang bangkay sa kasino ni Aragon. May kinalaman ka sa patayan yun, hindi ba? Ang nagawa ko po'y katuparan lamang ng aking pangako. Nabigyan ng katarungan ang kapihan nilasap ng aking pamilya. At hindi mapapanatag ng aking loob, Padre Simon, hanggat hindi ko natatagpuan ng utak. Ang utak na siyang... Crisanto, nakasulat sa Biblia na sino mang magtanim ng paghihiganti sa kanyang kapwa ay mararanasan din ang paghihiganti ng Panginoong Diyos. Lumabag ka na sa kanyang kautusan. Daragdagan mo pa. Anak, ang pagpapatawad ay dakila. At ang nagpapatawad ay tinatamasa ang pagpapatawad ng Diyos. Sa daigdig na ito, ang pangalan lamang ng Diyos ang sinasamba. Hahangarin mo pa bang sambahin ang ngalan mo ng mga taong nagkasala sa'yo? Ang may papayo ko sa inyo mga Aragon, kalimutan nyo na lang ho yung nangyari kagabi. Pag epekto ho ng ineksyon na ito, papanatag ang loob nyo. Paano ko namang malilimutan na nangyari kagabi? Diyos ko po naman, Panginoon. Sino naman ang hindi mabibigla na makakita ka ng isang bangkay sa loob ng iyong silid? Yan ay isang banta na ako na ang susunod.
Bakit? Sino ang nagbabanta sa inyo? Ba, mga Baltimore. May kinalaman ho ba kayo doon? Wala! Kaya nga ako nagkakaganito eh. Wala naman ho pala eh. Kalimutan niyo na yon. Maigi pa, umuwi na ho kayo at magpahinga. Huwag niyo lang ho kalilimutan yung mga gamot na binigay ko sa inyo, ho. Ayun na ho. Salamat, Armida. Wala akong anuman. Nurse, pakisamahan mo nga sa labas. Wala na ho yan. Kalimutan niyo na. Sige. Sige, ingat ho kayo. Delphine, kanina ka pa ba? Hindi, kararating ko lang. Mga ragon. May sugal ba mamayang gabi? Ewan. Kawawa naman sa mga ragon. Matinding nervous ang inabot niya kagabi eh. Naroon ako sa pasugalan kagabi na nangyari yun. Para sa akin, kung wala siyang kasalanan, hindi siya dapat matakot. Yun yung sabi ko sa kanya eh. Pero hindi may alis yun dahil matanda na siya. May kailangan ka ba? Wala, nadaan lang ako. Sige, sandali lang ha. Tatapusin ko muna sila. Totoo ang sabi ni Sabas. Isang Baltimore lamang ang babaeng gumawa ng papatayan niya. Pero paano mabuhay ang batang yun? Kung buhay man siya, Papa, wala kang dapat ika-nervyos. Tutal si Sabas lang naman ang nakakalam na ikaw ang utak sa pagkakabitay ng mga Baltimore. Kung gano'n, mahal si Sabas ang susunod, patayin. Papa, baka si Sabas ang pinoproblema mo na baka isigaw ka. Ililigpit ko siya para manatiling lima ang lahat. Wag sa'yo. Matagal ko nang subukang kukatapat ka ni Sabas. Senyorito, o bakit? Senyorito, pinauwi ako ni senyorita. May kasama siya. Sino? Yung lalaki nagpunta rito isang araw. Masyado kang sub-sub sa trabaho mo, Armida. Kailangan pamisa-misan, tapunan mo ng panahon ng kagandahan na kapaligid sa'yo. Kapag ko konti nagpapagamot sa akin, marahil mauwili ako sa pamamasyal. Pero kung ganito namang maraming pasyente, Walang katapusan yung pinasok mong pagkakahunggawa. Tulad kanina, napansin ko, hindi lang pala mahihirap ang ginagamot mo, pati ng mga mayayaman. Delphine, hindi papasukin na mayayaman ang klinika ko. Eh bakit yung nakita ko kanina, yung taong ninenervyos? Sa mga ragon, dati namang mahirap yun eh. Kaya lang siya yumaman dahil sa papa ko. Tawang ba siya ng iyong papa? Ang natatandaan ko, katiwala lang siya nun sa asyenda. Pero ang pinagtataka ko, bigla siyang yumaman mula na magkasakit ang papa ko. At ngayon daw, doon siya nakatira sa dating bahay ng Baltimore. Ang balita ko, ang mga Baltimore, ang tanging kaagapay sa kayamanan ng iyong papa. Ngunit, malagay mo sinapit na magpapamilya yan. Oo nga. Ngunit bata pa ako na nangyari mga bagay na yan eh. Alam mo, Delphine, ilang araw pa lang nilagi mo rito. Pero alam mo na yung mga bagay na yan. Napag-usapan lang namin ni Padre Simon. Hoy, Armida, tungkulin ba lang siyang doktor ang ipasyal ang kanyang pasyente? Pinaghirap mo kami paghanap sa iyo, ah. Bakit? Nagbili naman ako sa klinika kung saan ako magpupunta. Mangangatwiran ka pa. Hindi ba kabiling-bilin na sa iyo ni Papa na huwag ka sasama kahit na kaninong lalaki? Sige, we! At ikaw naman lalaki.
Kabago-bago mo lang dito, gusto pang manilo ng siya si Gobia? Aristeo! Aristeo, wag! Utang na loob! Tawan niyo ako! Delphine! Magkikita pa tayo. Sino si Gobia? Sino si Gobia? Naku po, Diyos ko, mamamatay po ako, Diyos ko. Tulungan niyo ako. Ayaw ko patahimikin ang aking puti. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Ako na susunod ng mga Baltimore. Tulungan niyo ako. Hindi ko pang mamatay. Ayaw ko pang mamatay. Kaya ka nga namin pinatawag eh. Para matulungan ka. Sige, inumin ito. Bakit gano'n na lang ang takot mo sa Baltimore na yan? Naniniwala ka pa bang buhayan? Bakit ako hindi maniniwala? Pinatay ng lahat ang mga tulis ang inupahan ko. Hindi pa ba sapat na katibayan? Hindi ba lang ang mahulugan? Ako na susunod. Matanda ka lang siguro. Saba, kung natatandaan mo pa, ayos sa mga inupahan mong tulisan ng bibitara mga bata. Ligtas siya ni Padre Simon. Tama! Si Padre Simon. Siya ang tanging saksi ng makatakas ang bata. Posible rin ay pinakikilalang pamangkin ni Padre Simon na si Delphine ay walang iba kung hindi kawali-ulan sa mga Baltimore. Crisanto. Aristeo, anong ibig sabihin ng kaululang ito? Nasaan si Crisanto? Crisanto? Wala akong nalalamang Crisantong nakatira rito. Sinungaling! Si Delphine ay walang iba kundi si Crisanto Baltimore na pinakilala mo sa akin pamangkin mo. At alam ko rin na ikaw ay may kinalaman sa kanyang pagkakaligtas nung siya'y bata pa. Nasaan siya? Di ko alam kung anong sinasabi mo. Saan siya may tatakpan? Di ko alam. Di ko alam. Saan? Saan? Aragon,
Tama na yung Aragon. Makakasama yung sa'yo eh. Malis ka dyan! Halika na, pahinga na tayo. Ayun si kasabi! Delphine? Hindi Delphine Sabas. Crisanto Baltimore. Baltimore! Ikaw! Patawarin mo ako! Huwag mo ako patayin! Patawarin mo ako! Wala kami alitan ng iyong ama. Inupahan lang ako. Nasilaw lang ako sa mga pangako. Ang bahay na ito ay inyo. Isasoli ko sa'yo. Isasoli ko sa'yo. Patawarin mo lang ako. Sinong taong mo pa sa inyo? Si Senyor Segovia. Pinag-imbutan niya ari-ari ng iyong ama. Inupahan lang niya ako. Inupahan! Hindi ko nalalaman kung asan si Crisanto. Kung alam ko man, hindi ko ituturo. Aga na! Gawin mo lang gusto mo gawin sa akin, Aristeo. Patayin mo na ako. Pero hindi ko maipagkakanulo si Crisanto. Utang na loob, itigil na ninyo ang mga patayan. Matakot kayo sa Diyos. Hoy, pare! Ang Simon! Paloob lang na si Bagay ginagawa! Sige! Nagkausap ba kayo ng mga Aragon? Oo. Hindi ba siya nagsuspecha? Peto sa... Nanganganib ang buhay mo. Nagkausap sila ni Papa. At nahinala silang ikaw si Crisanto Baltimore. Huwag ka na magkaila. Dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Hindi lamang buhay mo nanganganib, kundi pati si Padre Simon. Alam na rin nila na may kinalaman ng parang sa pagkakaligtas sa'yo. Kaya utang na loob, makinig ka sa akin. Kailangan iligtas mo ang iyong sarili. Sapagkat alam ko sa mga sandaling ito, hinahanap ka na ng labis sa iyo. Kung ako nga si Crisanto Baltimore, bakit ka nagmamalasakit siya? Ikaw ay isang Segovia. At alam mong hanap ulit katarungan. Crisanto, matagal ang pinagbayaran ng Papa. Ang bigat ang kanyang pagkakasala. Alam mo, siya ay isa ng lumpo. Isang inutil. At konting panahon na lamang ang nalalambing sa kanyang buhay. Kaya kung ano man ang binabalak mo, kiwas po sa'yo. Patawarin mo na siya. Almilda. Almilda.
Papa! Papa! Ano naputo ka na yun? Awang ko. Pumasok ka sa iyong May pinagugunita ba sa iyong lubid na yan? Yan din ang lubid ng bumitay sa aking ina. Sa aking ama at sa aking kapatid. Kung natatandaan niyo pa, na isang batang lumapit sa inyo upang humingi ng tulong na taglay din ang lubid niyan sa kanyang liig. Tinapitan kayo sa paniniwalang kayo sa gisag ng kabutihan. Nahawak niyo ang kapangyarihan upang usigin ng mga tulisan na bumitay sa kanyang pamilya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na inaasahan niyang tagapagligtas ay siya palang lubid na sumakalap pumatay sa kanyang pamilya. Ngayon alam mo ng lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Bakit di pa ako patayin? Patayin mo nga ako!
Magpapaalam na ako si Armida. Padre Simon, maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, Crisanto.